Ayan, hi guys! Patay order ng ating mga customers. Hi! Ito na yung ano na tayo. So, may pa-pre-charge tayo guys. Hello po, mabuhay. Hello po. Sisig po. Aswang. Nangoli mo lang sisig. Fantasy! I am Far. Welcome to my vlog. Nangoli mo lang sisig. Hairdresser na. Hairdresser. Ano natin? Hair wardrobe ba? Tag ba? Lesbian. Ay, sarap. Ayos na. Order taker. Anong order nyo guys? Ano na po? Nalagta. Nalangdan. 15. Inog lang. 15 na gin. Bago din anak mo, mapadala din 15 na gin? 15? Wala nagsasagot sa inyo. Tapos kailan tawag mo? Kailan talaga? 15 set. Dalawa muna ano. Dalawa muna yung tagla. Sige, gawa nyo. Dalawang set muna. Lima na agad. Limang set. Limang set. Yan. Yung pa yan. Ano kayo? Bumble egg. Chain lang. Ano, pagluluto ko kayo. Pa! Bigyan mo na lang ako. Tarot! Bigyan mo na lang ako ng service charge. Ano? Ano gusto niyo? Ayan. Bumble egg. Scramble. Tsaka yung ano pa ulit? Anong gato? Yan. Ayan, Magka-ayotod po. Tama ka? Dapat may ibagin namin po dito ba? Biglaan ko lang. Biglaan lang din. Ayan guys, inumaga daw yung mga customer naming uminom. Tapos nag-deliver ng Force Central, no? Actually, yung mga Angel, na-deliveran ako ni EKC, no? Pero sabi ko, kala ko kasi wala na. Sabi ko, Ate B, naka-order pa ako. Naubusan ng EKC ng Argentina. So, umorder tayo kahit konti kay Force. No, matig 20 pieces yan, tig 24. Kalahating box. No? So, tingnan nyo naman guys. Tingnan nyo. Ganyan ang dadanasin kapag kakulang ka sa space. Diba? Ang hirap. Kakalaglagan mga chichirya namin. No. Ayan. So, eto guys. Kaya ano yan, hindi muna namin nilagyan ng bago. Kasi, pinapaubos muna namin to. Although, nag-start na kami mag-offer ng wholesale. No. So, yun lang. And, start kami mag-offer ng wholesale pagka talaga sila daddy nagtitinda guys. Dadating ang itlog ngayon, order natin ay nasa 24 tray, no? Yan. Nandito yung mga dilata namin. Dilata, handun pa. May dalawang box doon, yun. At, nandito pa, yun, no? Yung Ligo, tsaka Youngstown, dalawang box yan, no? So, grabe, ang gulo-gulo talaga. Ay, shoot. Hindi pa may display, kulang sa display yan. Ayan ang ating ano. Ayan. Ay, naku, Diyos ko Lord, sabi ko, sana mabuksan na namin tong kabila para puro displaying na lang. May nag-comment na ano, mamaya, ayan natin. Okay, you go. You with care? Okay. Konti na lang, bigas natin, mamimili na tayo. Ayan. Kain muna ako ng tanghalian, guys. At saka, dahil puyat din ako dahil sa mga bakla. Ang dami natin nabiling alak, ganyan. Ito ang ating mga sesto. Ang alat. Bakit kayo ganyan magtinda pag kayo nagtitinda makalat? So, tour ko na lang kayo dito sa side na to. No, di ba? Ang kalat. Ayan. Ito yung mga pantingin natin. Ayun naman yung mga ano natin, maramihan. So, meron yan sa likod na sako-sako pa na, ano natin. So, ayan ang ating mga Milo and Energen. Diyan po nakalagay. No? Ito naman po ating mga kape. So, kakabili ko lang ng puro boxes kay EKC. Yan na lang. Meron pa tayong blanca na hindi nabubuksan. Isang box. So, ayan. So, ito yung mga sigarilyo natin. Hindi pa nakapag-refill kasi konti na lang yung sigarilyo natin. So, dito naman guys, so ayan, naglalagay na tayo ng price dyan. Ayan ang ating Nescafe. Ayan ang ating, meron tayong dalawang stock sa likod na swak. Pwera pa kasi yung mga nakasabit guys. Pwera pa yung ating mga fiesta, no? May mga ano tayo. So, ito naman yung ating mga Nesty Apple at saka mga stick na kape. No? Kasi yan yung mga madalas nating display. So, ay, patay tayo dyan. Nagbayad tayo sa ahente. Na late ka. Naibayad sa ahente, pati hundreds. Ay, yun.
Yun ang ano natin. Tapos ito napakalakas natin dito guys. Sa totoo lang sa isang buwan nakakaubos tayo ng halos 15 case nito, no? Ang Yakult nakakaubos tayo ng 20 case na mahigit isang buwan. So ito na lang pagtutuunan ko din ng pansin at saka stocks. Mag-stock ako ng alak kapag ready na yung isang side natin. Pag ready na yung ating ano. So ito guys, ipapasok natin yan dito. Pag nabuksan natin, lalagyan ng pinto rito. Okay? So iuusod ang itlog dito at maaaring mag-ayos pa tayo ng mga shelves kasi kulang na nga ang ating space sa likod, no? At saka yung pagdi-display din natin tulad sa mga dilata, nakikita nyo yan. Kung saan na lang kulang ang ating display yan ng dilata at saka ng mga sabon. Actually ito guys, kung may paglalagyan lang ako nito, puro dilata rin to eh. Ang problema kasi guys, malakas ang retail, kailangan may space talaga para sa mga retail items na kalas. Kasi mahirap po yung nagkakalas ka lang sa baka matamaan yung pag nagugupit, di ba? Pag nakasabit. Yan, puro display lang yan, meron tayo sa baba. Yung iba, tulad nito, dinisplay na lang natin lahat yung mga hindi na natin binaba. So sa mga powder na sabon lang tayo, may display tapos nandito sa baba. Andiyan naman yung mga pang-wholesale natin ng mga shampoo at sabon. No? So yan. So mga fabric natin, ganyan. Hindi dumating si JRNR. Oh, ayan oh! He's just crawling up on your shoulders. Oh my God! Guys, dati si aray ko! Just let him up. Just let him up on your shoulder. Oh. Naku guys, naku po naman si Blue! There we go. There we go. Yeah, good boy. Stay there. Guys, si Blue parang tanga. Aray ko! Parang bata, daddy! Ayan na, nakawala na daddy oh! Nakakainis ng pusa na ire, oy! Malaki na yung aming pusa, si Blue. Si Mr. Blue. Dinala ni daddy. Kasi nasa bahay lang siya talaga usually. Hindi namin siya dinadala basta dito. Kasi nga baka mawala. Yan ang kanyang body. Let me sit some. He's like a real baby daddy. Oh, yeah. Like, di ba the baby when growing up, Yep. wants to, di ba guys, pag yung bata, pag malaki na mga anak natin, yung baby natin, sumasampa na sa ay nako. Ayan guys, inayos na natin yung ating order kay Force, no? So actually, I really wanted na umorder sa kanya talaga ng box kasi mas mura. So we can able to offer wholesale. Kasi nga, nag-unti-unti na po kami sa wholesale. Nagpa-pricing na din po kami. So yon. So kapag ka marami na yan na ino-offer na wholesale, actually, sinabi ko na rin sa daddy yon dati pa. Gusto ko talaga magkaroon ng tablet. Kasi meron po akong apps dito sa cellphone ko, matagal na. Actually, nagbayad pa talaga ako ng dati mura pa. Pandesal na to talaga. Dati mura pa. Ngayon, nung makita ko yung apps, nung nag-upgrade, ang mahal na ng subscription. Pero lifetime naman yon, no? So, hindi ko yun ipinopromote kasi syempre, may bayad yon and also, pero ang laki ng tulong kasi nandun yun sa isa kong cellphone eh. Ang ganda niya talaga guys, pwede kang mag-barcode doon, pero matagal. Pwede kang, ako kasi yung pricing, actually, ang dilemma namin dito, hindi naman sa queuing ng tao. Kasi may mga tindera naman. Ang dilema namin dito is the pricing. Yung hindi matandaan ng price, basta-basta. So, nasa manual pa rin kami, yung naglilista sa karton, tapos sinasabit lang kung saan-saan. So, gusto ko sana na just in case, kapag kami mga wholesale, at hindi gusto kong bumili ng tablet, matagal na, pinipigilan lang ako ng daddy nyo. No? Actually, kung laptop naman, marami kaming laptop. Hindi sa may laptop si Kier, may laptop si Kauri, may laptop ako, may laptop si daddy, may laptop kaming parang sira pa dito na pwedeng magawa. May laptop pa si dading, hindi ko malaman kung laptop ba sa gera yon, nasa bahay kay bigat-bigat. Marami kaming laptop kasi si daddy, when it comes to technology talaga, gusto niya updated, no? Yung lalo na ako, napakarami kong ginagawa. And syempre nag-vlogger tayo, syempre. Sa cellphone ako nag-edit at nag-upload, pero dito ko inaayos at ini-edit sa laptop ko yung when it comes to roll ads, ganyan, binabasa ang mga nyo. So yun, kaya lang, mas gusto ko yung tablet tapos nakalagay siya sa fix na hindi basta mananakaw. Tapos doon para ang mga tindera, tumitingin na lang. Kasi dati, si Ate Ana nga kasi, hindi niya kaya, pag iniiwan ko yung business phone ko, hindi niya kayang buksan. Hindi katulad ni Angie, kaya niyang alamin kung nakalimutan ng price. Kasi iniiwasan na namin dito ang maglagay ng presyo sa mismong items. Kasi nga pag may bumibili nga ng wholesale, nagbubura pa yung yung bibili, yung nagtitinda. Kaya sabi, Mami, pwede ba yung walang presyo? Kaya naman kami nagpe-presyo sa likod, gawa kasi ng si Daddy at saka si Kier, at saka yung mga ibang kasama namin dito, ay gusto nila may presyo na ang mga binibenta nila para hindi na sila nanggigising sa akin para tanungin ako. Yun, at ayun nga, sa presyo lang kami talaga doon after, hanggat kaya namin. Dahil meron na akong apps na nakasundo pagdating sa ganyan. So, sila Angel, yung group ng mga kabaklang kagabi na mga so pinagluto pa namin, nag-request pa ito yung mga orders niya. Grabe yung hanggang dito. So dumating sila na 9:30.
So, sabi namin hanggang 1 lang kami. Ang gusto nga mag-extend kami hanggang alas 4. Alam nyo ba guys, kanina, inabutan pa nila daddy na nandyan pa rin sa harap namin. Grabe. So, bumili ice cream, yung isang galon na ano ba yan, na tubig, kasi nga gin ang kanilang tinitira. No, nung una, nagdalawang set muna sila ng gin. No, pag sinabing na set kasi, pag isang set kasi guys, isang yelo, isang gin, at saka isang juice. Yon ang set na tinatawag namin sa gin. Nagdalawang set muna, tapos nagpaluto ng 5 kanton, no? Tapos nagpaluto ng 10 itlog. Tapos humingi ng baso na cups, ganyan. Dumating naman yung iba namin, yung mga ibang tambay na dating nandito mga tambay, may mga trabaho na kasi yung iba. Pero dumating kagabi din, umano. Ay! Ice cream? Yeah. Ayan, dyan na si Ace guys, no? Yan na muna natin si Ace. Diyan yung bigas mo. Ayan, maya liliwanag ka. Nagpabukas na tayo ng ilaw, guys. So, naudlot tayo, no? Kasi dumating si Ace Ice Cream. Binayaran natin ay 6,000. Maraming box din yun. Ilang box din yun. Okay, anyways, guys. So, tuloy tayo doon sa, ano, no? So, yun nga, dumating nga yung mga double cuts na sila Golem at nagpa-libre kay Angel ng 3 mucho, no? Kalahating kahon ng mucho, ice cream, chichirya, yosi, yellow. Ayan. So, may tinidor. Tas, nakailang set ng gin sila? 2, 4, 6, 8, 10, 10 plus 5, 15. Naka 15 sets sila guys. Tapos pwera pa yung kumuha ulit ng ano yung grupo ni Golem. Kumuha ulit ng mga mucho, yosi, tapos mga chichirya. Nagpaluto din sila ng kung ano-ano pa, Shanghai, siomai. Kami na nagprito, kami nag-set up. Yan. So buti na lang meron tayong Marby na extrang mga tray kasi yun ang ginawa nilang table, no? Ayan. So, ang dami. Tapos mga Century, tapos Skyflakes, ginawa nilang pulutan, ganon. Iniwan na natin sila, mag-alauna 1:30 at inabutan pa sila nila daddy kaninang umaga. So, ayan. So, nag-total siya ng 3,392. Mamaya niya yan babayaran pag gising niya. Pagka dumadating si Angel, no? Ganyan, talagang dito nakuha yun. Actually, hindi ko sinama sa video nung nakaraan pa. Kasi ganun nga ako guys yung mga sales, hindi ko na yan maaasikaso pa. Nung nakaraan, bumili na sila sa labas, sa supermarket, nakabenting Alfonso na raw sila. Tapos bumili sa akin 7 Alfonso. Kasi pipito lang yung aking Alfonso. Isang kahon nga kinukuha. Pipito na lang yung natira. Ayun. Okay, so ganun lang. Alam nyo, pagka maganda ang pakikisama nyo, maganda ang pakikitungo nyo sa mga customers, talagang they feel at home sa tindahan mo, no? At cool ka na tindera, no? Nakakasakay ka sa ano nila, sa mga hanash nila, sa mga kalokohan nila na hindi naman to the point na, no? Kumbaga parang nakikipagbiruan ka din, ganyan. Napakasarap sa feeling, guys, na mami, pahingi ng ano, mami, pahingi ng ano. Binigay ko na nga yung ganun ko, kasi nga minsan may ginagawa ko dito, yung kulay red ko na pang ting-ting, pang bell, para pag may tawag sila, meron silang kailangan, aanuhin na lang nila. Ang siste, inaasar naman ako, pinaglalaruan, nagbe-bell-bell ng mga nagbe-bell-bell. Talaga itong mga rainbow kapatira natin, ano. So, yan, happy lang, no? Ganyan. So, pera pa yon, yung mga kinukuha nila kagabi, nakakabenta rin kami pa ng iba pang sales. So, to God be the glory kasi marami tayong bayarin, marami tayong mga tulad yan. Ngayong araw na to, ano ang dumating? Ace Ice Cream, si Force, tsaka si Midland, dapat supposedly dadating ngayon. Nag-text siya sa akin 20 minutes ago, sira daw ang motor niya. Yung Midland kasi, mga ano pa ba? Oreo, ganyan. Sa Thursday na daw niya madideliver. Tapos, Eden cheese. So, wala na akong Eden cheese, bitin. Dumami nga ang mga gatas ko, cheese naman ang nawalan ako. So, kaya gagawa natin ng paraan. Okay? So, nahihirapan na rin ako sa shelves ko kasi ganun pala yun, ano? Kapag ka nagpapalaki ka, tapos nag-a-adds ka ng mga displays and stocks, dadating talaga pala sa punto talaga na kakapusin ka pa sa shelves. So, talagang we are really, really waiting for the moment na ma-open na namin yung kabila at maitambak na namin doon lahat ng mga, ng mga hanash namin sa likod. So, may nag-comment actually sa atin na i-shout out natin, ano? So, ayan. Suggestion ni Daisy P. Zaro, sabi niya, wag na butasin extension, pure storage na lang. Maximize mong space, install bins and shelves. Doon lahat excess stocks para no need to employ new tindera kasi luluwang na display area. Tao ang pinakamahirap i-manage. Actually po, pag hindi po namin binutas, mas mahirap po sa part namin ang iikot para kumuha ng items. So, the reason of door na lang din talaga yung, daang door lang, hindi na yung ganitong kaluwag katulad sa binutas ko dito,
is because para to easy to access. At talaga pong ang mangyayari po doon ay puro storage na nga lang. Gawa nga kasi ng pinag-usapan din namin ng Daddy Park na kung ililipat ang bigas doon na retail ay mahihirapan kami, lalo na ang tindera, to see yung dito naman sa site. Masyado na siyang malayo, no? Baka madukutan ng items. So, another reason why gusto naming butasin yun, or ako, mas pabor sa akin na butasin siya. Kasi po, sa BIR po, kapag halimbawa na tax map ka, kahit po iisa lang yung may-ari ng halimbawa po ako lang din naman ang umuupa ng isa, pero hindi po siya pass through mula dito sa main ko. So kay BIR po, ang treat niyan ay another business yan kasi may bukod na pinto. So kaya po tatandaan nyo, kapag meron po kayong gustong upahan or gustong gawin sa nyo, ang pader na naghaharang sa susunod nyong tindahan or kasunod nyo na stock room, kapag ka po merong nakaharang dyan, may pader dyan na pagitan at may sarili siyang pinto sa harap, ang treated po kay BIR niyan ay another business. So ibig sabihin po niyan ay hindi po pwede. Kaya kailangan magmukha siyang iisa. Dahil may cases na po dyan yung aking tax assistant before na yung kanyang kliyente. Ganun nga po ang nangyari. Stock room niya yung isa, parang extension dapat niya sana dahil inupahan niya yung katabi, no, yung client ng aking tax Ang nangyari nung ma-tax map, na penalty pa rin siya. Gawa po kasi ng kay BIR pala, treated yon as another business. So kaya buti na lang ako din before, nagbutas ako dito talaga para bukod dun sa convenience ko, ay maganda rin yung naging decision ko kasi yun nga, kay BIR ganun siya. So just a piece of advice doon information para sa inyong mga nagnanais mag-extend na kinuha nyo ang katabi nyong pwesto or kaya may katabi pang space ang inyong tindahan at gusto nyo siyang gawin or gamitin at same business lang naman, kailangan po walk through, kailangan yung lusutan para maging treated siya kay BIR as one establishment or as one store. Talagang meant for storage na din siya, kaya lang bubutasin pa rin kasi nga po dahil dun sa mahihirapan kaming umaccess ng mga kailangan naming stocks, iikot pa. So kung bubutasin dito sa may Pujidenso, mga frozen products ko, mabilis kaming makaka-access. At saka po kasi ililipat to doon yata ni Daddy Park. Yung lilipat namin yung Pujidenso namin na chest freezer para doon ng So, maraming salamat po, no? Totoo po yan, I would agree, more than 200% na isa sa pinakamahirap na i-manage ay ang tao. Aside from the fact na ngayon, guys, ay mukhang walan tayo ng tindera na naman, lalagasan na naman tayo ng pang-araw. The reason of that is, may mga personal kasi siyang pinagdadaanan. I just cannot elaborate that. At ang mahirap pa doon, ang sabi papasok, kinomfort na nga natin, kinounseling na nga natin kasi mahirap buhay pag-aasawa ang ang kanyang pinagdaraanan. So, kaya hindi naman ako po pwede na ako ang mag-a-adjust, no? Kung kailan siya makaka-move on at magiging okay. Kasi syempre nasa negosyo tayo. And so that is why we decided na mag-hiring na naman, dalawa na ang kukunin. Noong una po talaga, 3 ang gusto ko nung nawala na ako ng mga tindera. 3 ang gusto kong kunin. Ang Daddy Park nyo, ang inagrihan lang 2. Kasi for now, 2 lang daw muna. Ngayon, sabi ko, ayan. Yan yung sinasabi ko, Daddy. Kaya gusto ko ng 3. Kasi yan nga mangyayari. Pagka merong hindi nga namang problema dito sa trabaho, hindi nga natin problema na yung pagpapasahod. Ang kaso sila naman kapag may mga pinagdadaanan, hindi handle yung personal na buhay at yung kanilang trabaho, naaapektuhan ang trabaho. So kaya mahirap. So ngayon, kukuha kami ng 2, yung isa full-time ulit at yung isa naman ay magiging part-timer. So para kapag just in case na kailangan umabsent ng isa, or kaya naman nagkaroon ng emergency or day off also, ay hindi na nila kailangan mag-straight para meron laging nakasalo. So yon. Totoo po, Ma'am Daisy, I would really agree na tao ang pinakamahirap talaga ding i-handle. Alam nyo, minsan kahit medyo hindi naman yayamanin tayo, yung magkaroon tayo ng mga another store, mga branches, minsan mas okay pay stress na yun kaysa sa manpower, sa totoo lang. But anyways, we have to move on and we have to carry on. Yun ang masasabi ko. So mag-shoutout tayo dito sa last upload video natin ng usapang point of sales POS with BIR compliance. So makinig pong mabuti. Baka na naman po mamaya ay mag-skip kayo ng video. Makinig po kayong mabuti at learnings po ito through our Q&A. Okay? So ang legit na tindera, ang legit na negosyante ay nakikinig ng learnings, no? Patuloy na natututo. Hindi yung kapag medyo medyo nasaling ang ego o pride nyo or medyo
napagsabihan kayo, nababigyan kayo ng advice, ay parang ang feeling nyo na ay pinakialaman na kayo, or feeling nyo ay nainggit na sa inyo, or feeling nyo ay ano ba tawag doon, basta lahat na lang ng feelings nyo na negative, no? No. Learnings is always the best tools para maging legit kang negosyante at maging magaling ka sa negosyo na tinahak mo. Tandaan nyo guys, even ako, nakikinig pa rin ako sa mas may experience. Alam niyo po kung bakit? Kasi yun po ang tamang gawin. Lagi nyo pong tatandaan, experience is the best teacher. Kaya po, doon sa mga may experiences na tao at nakare-relate ka, at pagdadaanan mo yung mga pinagdaanan nilang dilemmas, more or less, magtatagumpay ka. Kasi you are open. Ano po ba lagi sinasabi ng Mami Park? Open-minded ka. Ikaw bilang vlogger ka, open-minded ka sa sinasuggest, tinatanong, sinasabi ng mga viewers mo. Pinasok mo ang pagiging vlogger, syempre, hindi ka perfect. No? Kaya kami dinidisclaim namin, we are not perfect. So pag kami mas magandang suggestion, ideas ang ating mga manonood, dahil ang ating mga manonood ay hindi natin alam na yung iba dyan, ay mas malalaki pa sa atin. 'Di ba? So kaya kailangan we always humble, no, na para ako sa totoo lang, ako pagdating kay Daddy natutunan ko, learn to listen, no. Kaya ako noon kasi ako lagi boss, ako lagi na ngayon hindi ko ginagawa yon guys, lalo na nung medyo kailangang pagbutihan ko talaga. Ngayon open ako sa possibilities, open ako sa mga advices, open ako sa mga guidance ni Daddy Park, ng best friend ko, no, na kapag meron akong okay ba to, minsan kailangan may kausap kang tao na sasabihin mo, hihingan mo ng suggestion, if yung mga plano mo is sa tingin mo ba, yung bibigyan mo ng para magkaroon ka ng mas maayos na desisyon, ganon, no. So talagang ako naging ganon ako, naging open ako, kaya pag papansinin nyo, kapag may desisyon talaga, wait lang po, gaganon ako palagi, hintayin ko lang po sagot ng Daddy Park. Okay, hintayin ko muna sagot ng Daddy Park. Minsan okay kay Beshi, sa Daddy Park, minsan kinakabahan pa kami kung oo ba si Daddy o hindi. Kung tutusin, pwede kong ipilit yung sarili ko na kung anong gusto ko, sa totoo lang. Kasi ako naman nagpapatakbo no? Ako naman ang bread and butter namin to. Ako naman ang utak ng lahat. Kasi, syempre ngayon, wala nang trabaho ang Daddy Park nyo. But hindi ko kasi tinuring na ganon. Kasi, team kami ni Daddy. Team kami. At ang gusto ko talaga na i-involve siya dito. Kasi para kapag dadating yung time na pupunta ako ng Disneyland, kayang i-handle ni Daddy. No? So, yung ganun yun. Lahat i-share mo, mo. Napakasarap guys, no? Kasi hiniling ko yan na makasama ko Daddy Park, na siya na yung sa akin na mag-station matagal sa amin para natutuwangan na niya ako dito. Naiinggit ako dun sa mga ibang mga Actually, yan ang kinaiinggitan ko. Eto, alam naman ng lahat yan, lalo ng mga old subscribers ko. Ang kinaiinggitan ko noon talaga, yung kasama nila yung mga partners nila at katuwang nila sa negosyo. Kasi ako, I cannot be like that dahil si Daddy nga nakatira sa Canada. But nung dito na siya, nag-i-stay, sobrang saya ko guys. Kasi, apakasarap ng feeling. Kasi, syempre, nung una, medyo kontrabida kapit pa kami sa isa't isa. Tapos, dumating yung panahon na nag-grow na kami, no? Within 1 year, nag-grow na kami na, ay, hindi kami pwedeng magkalaban. Dapat lagi kaming magkakampi. Dapat lagi kaming team. Dapat na-agreehan ang desisyon, no? Para walang sisihan at para andyan ang isa't isa to comfort, no? So, advice ko lang dun sa mga may mga darling na ingatan nyo, lalo na pagka supportive sa inyo ang asawa nyo, ingatan nyo talaga yung relationship nyo. Napakasarap talaga. Mayak pa yata ako. Kasi yun talaga yung kulang sa akin, guys. Even before. Yung magkaroon ako ng matinong ka-partner na talagang to the point na talagang super supportive sa negosyo. Kasi ito trip ko Ito gusto kong gawin. Yan talaga. And dahil nakakapag-stay na Daddy Park na dito, ay hindi na ako naiingket. May Daddy Park din ako. Meron din akong jowa. Ganon. Di ba? Ang sarap. Yun lang yung kinaingitan ko talaga nun. Kaloka. Oh guys, sa totoo lang, alam na alam ng lahat yan. Kaya nung dumating ang Daddy Park nyo, nung nasasama ko siya sa vlog, bakit hindi madalas kasama si Daddy Park sa vlog? Kasi nga laging nakahubad dahil mainit. Tapos, ang bilis mag-Ingles. Baka hindi kayo ako nga no? Siya mabilis mag-Ingles, ako naman barok mag-Ingles. Ganon. Kinikilig-kilig pa, mami. Ganun talaga. Pasensya na kayo, guys. Alam niyo yan lang kasiyahan ko sa buhay. Promise, ang babaw, Kasi alam niyo, yung mga pag-aaral sa negosyo, magagawa ko na yan kasi nag-aaral naman ako Nagle-learnings naman ako di ba? Pero yung hindi mo makukuha yung happiness na ang kasama mo sa tagumpay mo, kapartner mo. So, yun lang. Kilig-kilig lang ako. Magbe-birthday na kasi mami. Ayan. Sige na nga, mag-ano na tayo guys. Gaganon ko yung camera Ayan.
So, ang lakas ng tindahan nyo, Mami Park. I'm sure more than 3M na ang gross sales mo. Batable na po kayo. According to DS Nicole, hindi pa po, no? Unang-una po kasi, ang daming i-consider para maging batable. Ang 3M sales po na required kay BIR is receipt. Ang nakokolekt po nating receipt ay hindi umaabot ng 3M. Kasi, ito po yung advantages tayong mga non-VAT. Ito po yung at maliliit, no, mga micro businesses na we can able to declare less than 3M. It is because kung ano lang ang nahingi sa atin ng mga customer. At dahil din sa retail, no? Ang reason kasi niya nagkakaroon kasi ng bakil diyan para maging ma-reach mo yung 3M threshold. It is because nasa retail ka. Unang-una, marami yung mga transactions na hindi umaabot sa threshold pag nagre-resibo. So kaya pagdating sa declaration, hindi ka aabot ng 3M. No? So, may kasunod pa siyang tanong. Ang sabi niya, ibig sabihin, Mami Park, di ka pa maging ready batable, mag-under declaration na lang ng sales. Hindi po intentionally nag-under declaration ka ng sales because everybody is like that. Kapag ang naipon mong resibo ay talagang hindi makaabot ng 3M, bakit na naisin mo pang maging vatable? Unang-una po, dito po kasi sa situation ko, 12% ipapataw mo, maiinis po talaga at tataas po ang aking markup. So pagdating po kasi sa vatable din, hindi po ako po pwedeng bumili or umorder sa mga suppliers nang hindi rin sila vatable. So ibig sabihin po, pag vatable na ako, dapat vatable din ang kinukuhanan ko ng mga supplies. So, marami po sa mga items ko ay hindi po nag-i-issue ng resibo at marami din sa mga items ko ay hindi pa sila vatable kahit meron silang ini-issue legit na resibo. So, hindi po pwede siyang magkatugma. So, kaya hindi po mangyayari. Meron pong mga hindi umaabot ng threshold na 3 million ay sila ang nagbo-voluntary na maging vatable. Why? It is because kapag may mga negosyo po sila na ang kanila pong mga target market or mga customers or clients ay kailangang vatable ang kanilang resibo. Ngayon, example na natin yan, yung mga tulad ng mga fabrications, no? Kasi ang mga customers mo ay mga buildings, mga malalaking kumpanya. So may mga kumpanya po na hindi po sila vatable, no? Meron naman pong mga kumpanya na nagkukusa na silang mag-apply for vatable. It is because kailangan po nila iyon dahil yung pong kanilang mga clients ay vatable. Kaya kailangan pong i-issue din nila ay vatable na mga resibo. Okay, na-gets po ba? Naintindihan po ba? So, yun po yun. Okay? So, there's nothing wrong with being vatable and non-VAT. However, you have to consider your situation as a business or sole proprietor. Na baka kasi, hindi naman sa'yo applicable siya, huwag mong ipilit. Kapag naman applicable siya sa iyo, titingnan mo pa rin yung sitwasyon. Kasi, kung hindi mo naman nare-reach ng iyong resibo, ng iyong threshold ang 3 million, why you have to go pa into vatable, no? So, ganun lang po siya kasimple, no? So, dahil retail nga, napakahirap yung alam niyo po ba, meron akong yung supplier ko ng tubig, si Marcid, sa totoo lang po, dumadating po sa point, kahit isang taon, kahit na ako nun, dinanas ko dati yun, lalo nung nag-pandemic, wala naman nang hihingi ng resibo. Alam niyo po, para lang makadeclare, sasabihan ako talaga nung tubigan, Mami, hihingi ka ba resibo? Humingi ka na ng resibo, tapos pag-iisahin ko na lang. Kasi nga wala siyang madedeclare sa BIR dahil nga walang nanghihingi ng resibo. So ako naman din ganoon, magdedeclare ako kasi wala din talagang nagpaparesibo. So kaya minsan para ka na lang ding nag-voluntary na dahil napaka-imposible namang wala kang naging sales. Yun naman ang parang katakataka kung hindi ka magde-declare, 'di ba? So kaya doon po tulad sa mga binanggit ko sa mga aking fast vlogs, this is about honesty, no? So kaya talagang minsan kapag ka talagang parang bakit gano, wala resibo, gumagawa ka na lang ng resibo para lang makadeclare ka. Kasi nga parang napaka-imposibleng maging zero declaration ka, 'di ba? Dahil nag-ooperate ka. So ganun po 'yon, no? So kaya po handun din po yung hindi pa ako ready sa vatable. Actually, ako ready ako. Ang hindi magiging ready diyan ay ang mga customer kasi ipapataw mo sa kanila. Tapos, hindi rin ready ang store para doon sa mga transactions na hindi lahat ng supplies ko ay may nakukuhanan akong legit na resibo at hindi lahat ng legit naman na resibong nakukuha ko ay vatable. Okay? Nuggets po ba? Sana po na-explain ko ng maayos, So, yon. Kaya ganun po yon. So, kaya lang po naman nabanggit ko sa point of sales kasi po, pagka ni-required ka ni BIR, so meaning to say mahihirapan ka pagdating sa mga supplies. Kailangan vatable ang makukuhanan mo. Now, pwede naman yon na kahit hindi lahat vatable na
supplier ang makuha mo. However, hindi mo naman siya madedeclare as your deduction. Bakit? Eh hindi nga po pwede yung resibo na yun eh. So sa deduction, kung itemized ka, hindi mo madedeclare yung mga yan, no? So hindi ka masyadong magtatali. Parang baka matalo ka kasi ang mangyayari niyan, mataas ang declaration mo ng gross sales, pero ang deduction mo, hindi mo ma-declare ng marami, hindi mo madaihan ng expenses mo, gawa kasi ng hindi mo po pwedeng isama yung mga iba mong expenses dahil hindi siya batable. Or kaya naman walang resibong legit. Sa papel lang nilagay, sa kung saan-saan lang nilagay. No, tulad yan, may itlog akong supplier. Eh syempre naghaharimunan lang yan, wala namang ano yan. Ano bibigay na resibo niyan sa akin? Wala. 'Di ba? May mga dishwashing ako, hindi naman ako binibigyan ng resibong legit. So, kumbaga ba, minsan titingnan din natin yung situation ng ating negosyo. So kaya to be safe, mag-iisip tayo ng mga bagay na gusto natin gawin sa tindahan nang hindi natin basta-basta masasagasaan ng batas, no? So sana klaro na po, no? So ganun po. Actually, tiningnan ko po yung channel ni DS Nicole, para pong siya printing company, parang ganun. Parang printing ang business niya, parang ganun. Pero hindi na ako nanood, tiningnan ko na lang. Kasi siguro baka humihingi din talaga ng advice tong si DS Nicole kung ano ang magandang gawin. So yun po. Okay? Ayan, next naman tayo ay Hello Mami Part, Teresita Baron. User-UM5YX8LK1F. Ayan. Eto naman. User-BK3D T5UI9J. Sabi niya, Mami Park, ako po ay bago lang na mayroong store, nasa 10 months pa lang in operation. Hindi pa registered sa BIR. Meron po akong POS na ginagamit. Ang anak ko ang bumili at siya lang ang nag-assemble at nag-ayos para gamitin ko lamang dahil mahina ako sa pagtanda ng mga presyo ng mga paninda. Ako po ba ay maaaring makasuhan kung sakaling may pumunta na taga BIR sa aking tindahan? Wala naman sa bayan ang aking pwesto, nasa barangay lang po, nasa gilid ng daan. Okay, nasa gilid ka ng daan, kung ito ay nasa National Road, there might possible pa rin na ma-tax map tayo. Actually, kahit wala tayong physical store, we have the chance na ma-tax map kasi kapag ka nag-random checking sa system ng BIR. Okay, kaya dun tayo mag-iingat. Yun yung pinupunto ko sa inyo. Ang BIR, hindi lamang po sa yung pupunta sila sa mga isang lugar tapos saka magta-tax mapping. Minsan po, titingin na po iyan sa record po ng DTI, sa record po nila, sa system nila, saka po sila magra-random checking. Minsan po, nagpapadala pa yan ng sulat. Kaya po, yan po yung binibigay ko sa inyo na bakit ina-advisean ko kayo ng mas maayos na pagdidesisyon. Hindi po kayo pinakikialaman, hindi po kayo sinasaklawan. Bagkos, tinutulungan kayo na magdesisyon ng maayos dahil ang vlog natin ay learnings. Hindi para manghamak ng ibang tao o ng isang kapwa negosyante. Learnings po ang tinatalakay natin at napakarami nating viewers na mga nagne-negosyo. So kaya kailangan nag-aaral tayo. And again, dinidisclaim ko po, we are not 100% accurate. At least may idea lang. Okay? Ayan. So sa inyo naman po, ma'am, ay hindi ko po masasaklawan na magpa-register ka na kasi lahat naman talaga sa totoo lang ay ine-encourage magpa-register kay BIR. However, yan po sa tungkol sa POS na ginagamit nyo po at dahil nga po sa inyo lamang ay para matandaan nyo ang mga presyo. So, kung sakali man po na wag nyo na lang pong ipangalandakang i-display. At kung kayo naman po ay sakaling masisita, ito naman po ang magiging compliance nyo at ang magiging penalty. Penalty po for not registering your business. Hindi ko po alam kung nasa 1,000 but not exceed to 25,000. Tapos po ay kung mabubutasan pa po kayo sa POS na ginagamit nyo, usually po yan ay nasa 1,000 to 50,000 sa first offense. Tapos po, pagdating naman po sa pwesto, halimbawa po, malaki ang pwesto. So, ito po ang masasabi ko po dyan. Dapat po, kung kayo po ay may pwesto at may pagitan ng pader at pwesto nyo pa rin yung isa, kailangan po butasan nyo. Alam nyo po kung bakit? Ang punto po kasi dyan, kahit inyo yung kabila, ang treatment ni BIR dyan ay dalawa ang negosyo nyo. Dalawa. So, kaya kailangan see-through, magkakasunod at magkakadikit na na estilo, no? So kaya nga yun yung reason bakit dapat alam nyo ang mga kung saan paano nagpe-penalty ang mga taga BIR. Okay. So hindi po naman kayo makukulong. Pagka magko-comply lamang po kayo doon sa mga
penalty na inano sa inyo, na pinataw sa inyo. Pag nag-comply na po kayo dyan at sumunod po kayo, hindi po kayo makukulong. Kasi matagal pa po yan. Dahil yan po ay may first offense, second offense, third offense. Sa third offense po, aakyat na po yan ng korte. So napakalayo nyo pong mga ano doon, no? Basta lamang po sumunod. Okay, hindi po makukulong, wag pong mag-alala. Okay? So Alfredo Datol 1984. Hi Mami Park. Ang POS ko po dati provider ng Soysing 2016. May monthly bill saka need ng internet connection. O, di ba nga nung nakaraan, sabi ko nga, meron pa ngang isa. Kasi nagtanong pa ako dyan kasi gusto kong mag-avail dati pa. Kaso nang aralin ko nga ang POS, hindi ko nga siya pwedeng anuhin. Hindi ko siya po pwedeng basta gawin. Pwede ko siyang gawin, pero hindi basta-basta. Meaning, hindi pa sa ngayon. Ayan. Tapos sabi pa niya, pag mag-update, pero ngayon, 3Cs na ang gamit ko. Kahit walang internet, pwedeng mag-price update at walang monthly bill. Ayun, o diba? Kasi may mga ano na nga, may mga cloud software na nga ngayon at may mga software na nga ngayon na mga modern na kahit hindi mo na kailangan ng internet connection, nagagawa mong ma-update. Yung naka-program siya na na-update mo siya ng without internet connection. So yun yung napakaganda. Winnie07, shout out po. Tapos si Malu Aguirre, thank you so much for those information, Mami. Kaya naisip ko kung ang sales lang ay 15K up but still a blessing at di naman milyon laman ng store ko, why into POS? Pangka-istupidahan nga lang ang mga ganyang plano ko. Thanks and happy selling. Ayan. No, hindi naman po meant para po sa inyo yung sinabi kong ano. Iyan po pangkalahatan na matutong mag-isip muna bago gawin ng bagay-bagay, no? Alam nyo, maganda dito kay Mama Lu Aguirre. Kasi si Mama Lu Aguirre, sa totoo lang, dalawa na store niyan. And she is planning to have another store sa isang bonggang, medyo class A, class B, high-end na subdivision. And he asked me an advices. Imagine niyo guys, dalawa na store, magpapangatlo. Humihingi ng advices sa atin. So, ibig sabihin, open siya sa mga possibilities na baka may mga bagay pa siyang hindi nako-consider at dapat niyang i-consider. So dahil nakikinig siya kay Mami Park, nakatutok siya sa mga lessons ni Mami Park, nagkakaroon ngayon siya ng idea. Ay, oo nga no Mami, may mga bagay pa pala akong hindi ko na i-consider sa mga advices niyo. At least, at congratulations sa kanya, no? Kasi nga, ngayon makakapag-resign na siya sa trabaho, inabil niya ang retrenchment para makakuha siya ng maganda-gandang back pay. Dahil nakapagpatapos na siya ng doktor dahil sa pagtitindahan. So, congratulations po, no? Isang achievement natin yan. So, nakakatuwa. So, sa susunod, ang magiging lesson natin, yung tungkol naman dun sa loan, tungkol sa BPI Bangko. Kasi, marami ding mga nag-comment tungkol dyan. Babalikan ko kayo, guys. Ito lang muna unahin natin. So, Clarissa Aragit, thank you. Ricky Anuevo, maraming salamat nga daw ng malalim sa pagtalakay. Kasi siya ang nag-concern yan, eh. One of the best topic. Ay, sarap naman. Thank you, sir. Ellen Pilar, ayan. Laging nag-aabang ng mga upload natin, no? Tsaka si Beliana Santos, no? Isa pa yon, no? Si Carlin Sumapong, yan, marami tayong mga ano. Si Carlin Sumapong galing ng abroad yan, nang hingi din ng advices sa atin yan, tsaka nag-share din ng ano natin, nag-share din ng mga journey niya sa True PM. Venus TV Official, ayun. Thank you sa palaging pagbabahagi. O, yan. So, ngayon, ay nasagot na natin ang mga questions nyo. Huwag na po kayong kabahan at siguro maliwanag na sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong mga pakikinig at thank you po dahil po sa inyo, mas napapalalim ko po ang aking kaalaman. Dahil syempre, pag may mga tanong kayo, hindi yung nag-advise na lang tayo din basta-basta. Dumadating ako sa times na I need to research, I need to see na mag-dig deeper sa pagre-research ko kasi para mas maipaliwanag ko ng maayos sa inyo at pare-parehas tayong matuto. Although I always disclaim that is always not 100%. Probability lang, no? Makatulong, no, para magkaroon kayo ng ideas. So, happy selling mga kasari. Maraming salamat po sa mga suporta nyo. Road to 17K na tayo, guys. And this is Mami Park and this is Team Park na nagsasabing Tindera is my proud career. Fighting! Bye!